Kanser na selula, number 95. Eksperimento. Mataas na epektibong pagpatay. Simula. Malignant na selula ng kanser nasa aktibong estado na. Ipinaineksyon ang C62 na super target na gamot matagumpay na nag-activate. Pag-edit ng gene ng tumpak. TCR-engineered na T-cells. Matagumpay na nabuo. Nagsimulang kumilos ang T-cells. Utos para alisin ang mga selula ng kanser. 10 taong pagsusumikap. Dito nakasalalay ang tagumpay o pagkabigo. Kapag nagtagumpay ang eksperimento. Ibig sabihin ito, Ganap na matatalo ng sangkatauhan ang cancer. Nagtagumpay! Ang mga selula ng kanser ay lubusang naalis, Professor Gu. Professor Gu, tuluyan ninyong napantagumpayan ang laban kontra kanser. Iniksyon ng super target na gamot. Mas mababa sa 30 minuto ang mga selula ng kanser ay ganap ng namatay. Talagang ito ay isang himala sa kasaysayan ng medisina. Sa buong mundo, halos milyon tao bawat taon ang nagkakaroon ng cancer. Ang inyong pananaliksik ay magbibigay ng bagong buhay sa mga pasyente. Kung magkakaroon ng ganitong tagumpay, magiging kayo ang pinakakilalang tao sa medisina ng siglong ito. Nanay. Nanay, Nasa langit ka na ba? Naririnig mo ba ako? Nagtagumpay ako. Sayang, dumating ang tagumpay na ito ng huli. Kung piti tao nang nauna, hindi sana nagtagumpay ang cancer na ilayo ka sa akin. Ilang beses ka na nitong kinuha mula sa piling ko. Nanay. Professor Gu. Nakabalik ako. 5 taon pabalik. Ngayon, sa panahong ito, buhay pa ang nanay ko. May oras pa ako. Maaari ko siyang iligtas. Kaya kong mauna ang paglabas ng gamot na tugon sa cancer. Ang miracle anti-cancer drug. Ng 50 taon na mas maaga. Nanay, Ay naku, anong nangyari rito? Nasa loob ka ba ng school? Binubuli ka ba ng iba? Ipakita mo nga sa akin. Uy, bakit umiiyak ka pa? wala naman, nanay. Miss, nakita lang. Na-excite lang ako ng kaunti. Pagkalipas ng 2 buwan, na-diagnose kang may huling yugto ng pancreatic cancer. Matapos ang 6 na buwan ng chemo sa ospital, umanaw ka. Naging anak ako na wala ng nanay. Nung nakaraang buhay, wala akong magawa. Ngunit, na yung buhay na ito, gagawin kong malusog ka at ligtas. Mamuhay kang hanggang 7 taon. Wala nang mawawala, kain ka na. Inihanda ko ang paborito mong pagkain, fish-flavored shredded pork. Ang senior year sa high school ang pinaka-crucial. Kailangan kumain ng masustansya, magpuno ng nutrisyon. Halika, halika! Huwag kang umiyak, huwag baka pagtawanan ka. Nagtagumpay! Si Kosamadu na super target na gamot. Ipinakilala 50 taon ng mas maaga. Ito ang tunay na panlaban sa kanser. Nanay, ngayon ang araw ng Gukao. Ito rin ang huling araw ng buhay mo. Noong nakaraang buhay, pinili ko ang Gaukaw. Hindi kita nakita sa huli. Sa buhay na ito, hindi ko na ulitin ang parehong pagkakamali. Liu Quilan. Talaga bang hindi natin sasabihan si Gucheng? Baka ito na ang huling pagkakataon. Hindi! Ngayon ang araw ng gukao niya. Huwag dahil sa akin. Maantala ang kinabukasan niya. Pero anak, natatakot ako para sa kanya. Maghihinayang ako magpakailanman. Wei Guo. Huwag ka nang magsalita. Si Gucheng Yasiya ang pag-asa ng pamilya Gu. Tumawag na ako kay Teacher Chen, pangako niya na isasama si Gucheng.
upang makadalo ng tama sa pagsusulit. Bakit nandito ka, Teacher Chen? Siyempre, dadalhin kita sa testing center. Sa talino mo, sa darating na pagsusulit, siguradong magwawalis ka. At sa probinsya ni Lin, na yung taon, ang top scorer sa science ay wala nang iba kundi ikaw. Teacher Chen, nagpasya na akong huwag kunin ng exam. Mas pipiliin kong iligtas ang nanay ko sa ospital. Nainuran ka ba? Alam mo ba kung anong sinasabi mo? Nilalaro mo ang sariling kinabukasan. Nababaliw ka ba? Teacher Chen, susubukan ko uli next year. Kaya ko paging maging top sa science, pero kung mawala ang nanay ko, maghihinayang ako habang buhay. Tigil ka, Gucheng. Alam mo ba kung gaano kalaki ang pag-asa ng nanay mo sa'yo? Grabe ang tiwala niya. Mas pipiliin pa niya ang isakripisyo ang sarili kaysa hadlangan ng kinabukasan mo. Bakit hindi mo ito maintindihan? Guro Chen, nawala ng pagkakatawan sa Gaokao. Bukas, pwede pa akong mag-retake. Pero ang nanay ko, isa lang siya. Mga magulang, Xiao Cheng, bakit ka nandito? Sa ganitong oras, pa hindi ka ba dapat nasa exam hall para sa Gaokao? siyempre, nandito ako para iligtas ang nanay ko. At yung Gaokao? Ano na ang Gaokao? Hiningi ko na ang pag-surrender sa exam. Mas mahalaga ang nanay kaysa exam. Kalokohan yan. Ang Gaokao na ganito, hindi pwedeng gawing biro. Ngayon ikaw, bumalik ka na sa exam agad. Nanay, huwag mag-alala. Kung ayaw ninyo akong magalit, maglaw ka na agad. Huling yukto ng pancreatic cancer. Wala na siyang pag-asa. Huwag kang mag-aksaya ng oras sa akin. Huwag kang magwaldas ng panahon. Nanay, dumating ako ngayon dahil nakagawa na ako ng gamot na kayang gumaling ng cancer. C62 na super target na gamot. Kapag nandito ako, hindi kayo mamamatay. Sigurado ako. Anong gamot na yon? Hindi to posible. Ang kanser ay sakit ng siglo. Buong mundo ng medisina, walang makakagawa ng paraan. Ikaw ay isang high school student. Paano kaya maaari? Masosolusyonan mo ba ang ganitong sakit ng siglo? Anak, huling yukto ng cancer. Kahit dumating ang santo, hindi na siya maliligtas. Mga magulang, ito ang ginawa ko. Isang super target na gamot. Kaya nitong sa sobrang ikli ng oras, diretso nitong pinapatay lahat ng cancer cells. Anak, ikaw ay inaasahang top scorer sa college exam. Kung dahil sa akin, maantala ang kinabukasan mo. Hindi ako mapapahinga kahit mamatay. Ma, hindi mo kailangan ng gamot. Hindi ako aalis. Ikaw naman, bata ka pa. Anong ginagawa mo? Sino ang nag-utos sa'yo na bigyan ng pasyente mag-isa mong nagbigay ng gamot? Ano ba talaga ang in-inject mo sa pasyente? Sabihin mo na ang totoo. Kung sasabihin mo ngayon, maaayos pa. Mas maaga pa, maayos pa ang sitwasyon. Siko Sambidu na super target na gamot iyon. Kaya nitong sa loob ng 17 minuto, mabilis na puksain sa loob ng katawan ng nanay ko lahat ng cancer cells. Kalokohan yan! Sa loob ng ilang minuto, tuluyan, matanggal ang mga selula ng kanser. Nananaginip ka ba? Walang ganoon sa mundo. Ganitong gamot na himala. Dating nga wala. Pero ngayon, meron na. Lahat ng proseso, ako mismo ang nag-develop. Sino ka ba para magsabi ng ganyan? May alam ka ba sa medisina? At sinasabi mo pa na ikaw ang nag-develop? Karapat dapat ka bang gumamit ng salitang sariling pag-develop? Alam kong ginagawa mo ito dahil sa pagmamahal sa iyong ina. Gusto mong iligtas ang iyong ina. Pero ang ganoong hangal na kilos talagang nakakasama sa kanya. Ang kalagayan ng pasyente ay napakasama na. Ang pag-inject mo ng gamot ng padalos-dalos, lalong magpapatindi ng pagkasira ng katawan. Ang sinasabi ko ay totoo. Ayoko nang makipagtalo pa sa'yo. Ang pasyente ay nasa koma na. Walang kahit isang segundo na dapat maaksaya. Pakiusap, umalis ka kaagad. Huwag mong hadlangan ang aming trabaho. Nurse, maghanda na para sa resuscitasyon. Opo. Walang kinakailangang resuscitasyon. CO ng 2 na super target na gamot. Pagkatapos pumasok sa katawan ng tao, agad nitong tutukuyin mga silula ng kanser sa pancreas. Isasagawa ang pag-edit ng genome sa kanila. Babaguhin ang oncogene. Papatatagin ang mga tumor suppressor gene.
Kaya, sa ugat nito, patayin ang lahat ng mga cancer cell. Ngunit sa prosesong ito, papasok ang katawan sa isang mekanismong pansariling proteksyon. Kaya magdudulot ito ng panandaliang pagkaantok o pagkakatulog ng sistema. Pakiusap, huwag mong makasagabal sa aming trabaho. Ang sinasabi mong C62 na super target na gamot ay isang biro lang. Hindi talaga maaaring maging isang tiyak na gamot para sa paggamot ng advanced pancreatic cancer. Hindi lang ito para sa pancreatic cancer, kundi para sa buong mundo, sa lahat ng mga cancer cell. Anumang cancer cell ay hindi posibleng mabuhay sa atake ng C62 na super target na gamot sa ilalim ng pag-atake. Maniwala ka sa akin. Naniniwala ako sa'yo. Ilang taon ka ngayon? Lightin ka na ngayon. Adulto ka na. Huwag kang magtaglay ng hindi makatotohanang ilusyon. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng isang gamot na tinatawag na himala laban sa kanser? Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, sa wakas maaaring makawala ang sangkatauhan sa banta ng kansa. Ibig sabihin, sa wakas, pwede ng katulad ng pagtalbog sa bulutong talbogin, ang kansa, matalo ang kansa. Ito ang magiging pinakamakulay na kabanata sa kasaysayan ng medisina. Kung talaga may makakagawa ng gamot na makakapagpagaling ng kanser ng isang mabisang gamot, milyon-milyong pasyente muling mabibigyan ng buhay. Tataas ang average na buhay at magiging isang malaking hakbang para sa sibilisasyon ng tao. At lahat ng nangungunang mga institusyon ng medisinang pang-unibersidad ay aabutin ang inventor at iaalok ang kanilang kamay. The Lancet Nature Biology, ang mga nangungunang journal na ito, ay ilalatala ito sa front page bilang pangunahing balita. B. Kahit ang Stockholm City Hall magpapadala ng pagbate at igagawad ang Nobel Prize. Sa oras na yon, hindi na siya ang magmamalaki sa Nobel Prize, kundi ang Nobel Prize ang magmamalaki sa kanya. Tingnan mo ang dakilang imbensyong ito nasa harap mo na. Sa tingin ko may delusyon siya. Tumahimik ka? Karapat-dapat ka pa? Sa loob ng isang siglo, ilang mga medical na siyentipiko ang nagsakripisyo at nagsumikap ng sunod-sunod. Pero hindi nila nahanap ang paraan para talunin ang cancer. Ikaw, isang batang ulilang bata, anong karapatan o kakayahan mo na talunin ang mga iyon na hindi mabilang na mga dakilang siyentipiko ng medisina? Siya ko si Badwag na super target na gamot super. Hindi mo talaga naintindihan kung gaano kahirap ang pananaliksik sa medisina. Talagang napakahirap. Hindi ito bagay na pwedeng isipin-isip lang at maglabas ng mga walang basehang pahayag. Umalis ka ngayon din. Huwag iistorbo ang trabaho namin. Kung may mangyaring anumang problema, ikaw ang mananagot. Mahal, Dr. Liu, gumising ang pasyente niya. Ano? ayos. Gumising siya mabuti. Mama, Grabe, gumising nga siya. Yung gamot ba? Hindi pwede. Talagang imposible. Liu Quilan, nararamdaman mo ba anumang hindi komportable? Hindi lang wala akong nararamdaman na may sakit o kung saan na hindi okay, kundi nararamdaman ko rin simula. Nung naospital ako unang beses na ganito ka komportable para ang kanser ko talagang gumaling na. Talagang epektibo pala. Anak, ano ba itong gamot mo? pa, sinabi ko na sa'yo dati. Ito ang C62 na super target na gamot. Ginawa ito para pagalingin ang cancer. Ito ang katunggali ng lahat ng cancer cells. Sige na ma, maginay ka muna mamaya. Ihatid kita, kukuhanin ko ang discharge paper. Sige ma, susunod ako. Kalokohan! Hindi pa malinaw ang kondisyon ng pasyente. Paano pwedeng basta palabasin? Kasi kimentega na super target. Tumahimik ka. Pwede bang huwag mo nang banggitin yung nakakatawang pangalan na yan na kayang mabilis magtanggal ng mga cancer cells? Hindi talaga umiiral. Mas totoo ang katotohanan kaysa salita. Hindi nagsisinungaling ang katawan ng nanay ko, di ba? Hindi yon patunay ng anuman. Dahil may alam ka sa medisina. Alam kong alam mo. May isang espesyal na sitwasyon na tinatawag na panandaliang pagbuti bago pumanaw. Ano? Sinasabi mo ba ganun? Ang asawa ko naman, may sakit. Baka lumala ito. Tatay, huwag kang mag-alala. Ako ang pangunahing doktor. Kailangan kong managot sa buhay ng pasyente. Kailangan agad siyasatin ang pasyente. Gagawin namin ang komprehensibong check-up. Kukuha ako ng resulta sa pinakamaikling oras. Makukuha ko ang mga report agad. Ay naku, wag mo akong hawakan. Kaya ako naman mag-isa. Mabuti din yung full check-up para mas kampante ang lahat. Sa
Sana ang katawan ng pasyente ay nasa kontrol pa. Kung hindi naman, ikaw ang sasagot sa lahat. Pag lumabas ang mga resulta, malalaman mo na bawat salitang sinabi ko kanina ay tama. Hindi ko maintindihan saan nanggagaling ang ganyang walang sense na kumpiyansa mo. Ang medisina ay napakadelikado. Hindi pwedeng dahil lang sa gusto mo ay gagawa ka na ng himala. Anong nangyari kay Dr. Lu? Siya ang nasa kama 15. Si Liu Zuilan may anak na lalaki. Sinasabing iniimbento ro niya ang isang miracle anti-cancer drug na kaya sa maikling panahon, lubusang tanggalin ang mga cancer cell at ang gamot na iyon ay ini-inject mismo sa katawan ng pasyente. Ito sobra ng kalokohan. Pinaglalaruan nila ang buhay ng tao. Kumusta ang pasyente? Ano na ang lagay niya ngayon? Nagawa na ang kumpletong pagsusuri. Sana may pag-asa pa. Doktor, narito na ang resulta ng pagsusuri ni Liu Zuilan. Lumabas na ang ulat. Ano nakita sa mga resulta? Ang mga physiological indicator ng pasyente, nakastable pa ba ang mga ito? Mas mainam na kayo mismo ang tumingin sa ulat. Tungkol sa kondisyon ng pasyente, hindi ko alam kung paano ilalarawan. Paano nangyari ito? Dr. Liu, hindi ba grave ang kalagayan ng pasyente? Paano maaring ganito ang mangyari? Dr. Liu, Ano na ito? Grabe. Lahat ng indicator, bumalik sa normal. Carbohydrate antigen, 19.9 malaki. Ang pagbaba ng konsentrasyon, pati ang pancreatic cancer, may senyales na gumagaling na. ang dati niyang tumor, Tuloy-tuloy nang nawawala. para itong medical miracle. Ito ay katumbas ng nanakabawi ng buhay mula sa bingit ng kamatayan. Parang kinidnap mo mula sa mortisya ng isang buhay. Sigurado ka bang hindi ninyo napagkamalan ang ulat? Pinadcheck ko na ito ng maraming beses. Walang anumang problema, sigurado. Sikosamado na super target na gamot. Pagpasok nito sa katawan, mabilis nitong malilak ang mga cancer cell sa pancreas. Gagawin nito ang precise genome editing. Impossible yan! Isang high school student? Paano niya ma-develop to? Isang miracle anti-cancer drug? Dr. Liu, kung ganito na ang sitwasyon, dalhin mo na ang lahat para saksihan natin ang medical miracle na to. Maliban kung nakakita tayo ng sarili namin. Mahirap talagang maniwala. Sundan ninyo ako! Dean Lin! Huwag muna kayong magpulong! Tara na sa Ward 307. May malaki nang mangyayari. Halika ma, kumain ka pa ng konti. Grabe ang hirap nitong mga araw na to. Doktor, bakit kayong nagmamadali? Resulta ni Liu Zuilan, hindi ba maganda? Hindi ganun. Mga kamag-anak, huwag kayong mag-alala. Ang pasyente, O hindi, ngayon masasabing hindi na siya pasyente. Lumabas na ang mga resulta ng aming pagsusuri. Kung Liu Zuilan ang iyong pancreatic cancer ay tuluyang nawala. Haha. Ma, Kaya ibig sabihin, gumaling na ang sakit ng asawa ko. Talaga, tiyak. Chinoong Gucheng ang ibinigay mong C62 na super target na gamot. Sa paggamot namin ay napakalaking tulong. Higit pa sa inaasahan namin. Ito ang gamot na tinatawag na himala laban sa cancer. Tama na. Wala pang konklusyon dito. Kung talaga naman itong gamot na ito ay may ganitong nakakamanghang epekto, sapat na yon para baguhin ang buong mundo ng medisina. Naipaalam ko na kay Dean Lin. Dean Lin ay isang akademiko ng Dasha Medical Academy. Mabigat ang impluwensya niya. Siyang tanging may karapatang magbigay ng hatol. Bakit ito napaka-urgent? Dr. Liu Mingyue. Dr. Liu Mingyue. Ako at si Dean Lin ay kasalukuyang pinag-aaralan ng isang napakahirap na delikadong operasyon sa tumor. Nabigo mo lahat ng plano namin. Ngayon, kung hindi ka makapagsabi sa akin ng isang makatwirang paliwanag, hindi pa tapos ito sa iyo. Vice Dean Wu Li, huwag kang mag-alala muna. Ang nangyari ngayon, mas mahalaga pa kaysa sa 1,000 na operasyon ng tumor. Mas importante ito. May malaking posibilidad na tapusin nito ng tuluyan ang pag-aaral sa kanser at magiging isang mahalagang milyahe sa kasaysayan ng medisina. Oo nga naman. Tumating kami rito para saksi sa kasaysayan. Tapusin ang pag-aaral sa kanser. Ang tapang mo namang magsalita. Walang pakundangan sa katotohanan. Walang scientific na espiritu. Ano ba talagang nangyari? Kuchang! Mas mabuti kung ikaw mismo ang magsasalaysay. Dean Lin, ganito po. Nakagawa ko ng isang C62 na super target na gamot. Kaya nitong sa loob ng napakaikling panahon, lubos
at epektibong pumatay ng mga cancer cell at maaari itong gumana sa lahat ng uri ng kanser. Kalokohan. Iba ang mga kanser. Napiktuhan ang magkakaibang mga organo. Kasama dito ang iba't ibang physiological indicators. Napakabago-bago. Napakakomplikado. Hanggang ngayon, hindi pa lubos na naunawaan ng siyensya kahit anong klaseng kanser. Ang paggawa ng lunas na tumatarget sa lahat ng uri ng kanser, imposible talaga. Kahit nagkakaiba-iba ang sintomas ng bawat isa, ang ugat ay pareho pa rin. Ang malusog na cells ay nagkakanser. Nag-iiba ang kanilang normal na mekanismo. Kapag na-address ang problemang ito, lahat ng kanser mas solusyonan ng madali. Mukhang may kaunting alam ka naman sa pag-aaral ng cancer. Pero ang medical research ay hindi katulad ng akala mong madali. Ang kalokohan ng mga bata ay pwede pa. Pero ikaw na chief ng oncology, ay nagiging magulo din? Naniniwala ka pa sa ganitong kwentang walang katuturan? Din. Mungkahi ko, ipataka silang dalawa dito sa ospital. Ang usaping ito, ire-report ako sa medical affairs. Maghintay ka na lang sa suspension. Teen, bumalik tayo at ipagpatuloy ang pulong. Sandali lang! Dr. Liu, hindi ka ba titigil? Mga 2 DN. Huwag magmadali. Nung una akala ko rin si Gucheng. Nangangarap lang. Walang ganong espesyal na gamot para sa cancer. Pero ang katotohanan ay nasa harap natin. Mahirap para sa akin na hindi maniwala. Anong katotohanan? Paano naman? Ang tinatawag na C62, na super target na gamot. Baka talaga may laman? May clinical na epekto ba? Hindi lang meron kundi, napaka-successful pa. Matigas talaga ang ulo niya. Saan ang ebidensya? Ipakita mo, tingnan ko. Ito, ang dating ulat ng pagsusuri ng nanay ko. Pancreatic cancer, huling yugto. Labis na mataas ang lahat ng tumor markers, patuloy na mataas. Ipinapakita ng CT na may malignant tumor sa lugar ng pancreas at ang sukat nito ay umabot sa 53 mm. Napaka-typical ng huling yugto ng pancreatic cancer. Ang kasulukuyang medical na paraan, Wala nang magagawa. ang mga pasyente sa yugtong ito, ang oras ng buhay, hindi lalampas sa 3 araw. Ito ay pagkatapos ma-inject ng C62 na super target na gamot para kay Lukuilan ang buong ulat ng pagsusuri. Lahat ng datos. Bumalik sa normal. Pancreas mukhang makinis. Walang high echo na bahagi. Ito ay ganap na tulad ng isang ulat ng isang normal na tao. Ito na ang ebidensyang hinahanap ninyo. Ito, talaga ulat ng parehong tao. Kakatapos ko lang makita ang ulat na ito. Ang reaksyon ko ay pareho sa kayong dalawa. Hindi ako makapaniwala. Ang pancreatic cancer ay itinuturing na hari ng mga cancer na may pinakamataas na mortality rate sa lahat ng cancer. Ang pancreatic cancer at abiso ng kamatayan halos walang pinagkaiba. Ang balitang ito sapat para yumanig sa buong larangan ng medisina. Ganitong bagay kami ay wala na tayong karapatang humawak nito. Kaya kailangan naming humiling na lumabas si Dean Lin. Sabihing napaka-urgent, hindi naman po masyado, di ba? Napakamangha. Isang himala sa medisina. Grabe. Ang yung C62 na super target na gamot, ano ba talagang prinsipyo nito? Ang tiyak na biochemical reactions ay sobrang komplikado. Hindi ko ito may papaliwanag ng maikli at malinaw. Pero ang pangunahing konsepto ay napakalinaw. Direktang papasok sa cancer cells at gagawin ang gene editing dito. Ito ay pamamaraan para atakihin ang ugat ng sakit. Tama. Kaya ako'y napakakumpiyansya na. Ang C ng CT2 na super target na gamot, hindi lang maaaring gumamot sa advanced pancreatic cancer, kundi maaari ring gamitin sa lahat ng uri ng kanser. Gamit ang miracle anti-cancer drug na ito, talagang kayang ng sangkatauhan tapusin ang research sa cancer. At takot-takot ang bagong henerasyon. Bata, magiging tanyag ka sa buong mundo. Sa agam na pinaka-advanced, ang Estados Unidos ang laging nangungguna. Ang Dasha Medical Academy namin talagang humahabol ng todo. Kung talaga namang maari nilang ma-research ang gamot na tinatawag na himala kontra cancer, ang dasya namin, kakailaing magmalaki tayo. Totally mababago ang umiral na ayos ng medisina. Sinasabi ko lang, hindi ba sobrang saya niyo? Masyado pang maaga. Vice Dean Wu! Anong ibig mong sabihin dyan? Kung lalabas ang miracle anti-cancer drug, matatalo na ba ng tuluyan ng cancer? Angat ng husto, ang Dasha Medical Academy. Ganitong bagay, hindi ba dapat ikatuwa? Pero kailangan muna nating kumpirmahin na ang sinasabing gamot na iyon at ang paggaling ni Liu Kuilan hindi lang isang pagkakatugma. Inaakala nyo ba talaga na isang walang sapat na profesional na medical na edukasyon na bata ang makakagawa ng espesyal na gamot kontra cancer? Pero Old Wu, si Liu Kuilan ay talagang isang buhay na halimbawa. Vice Dean Wu! Ganun ba? Gumaling pa ang may advanced pancreatic cancer? Hindi ba't sapat na itong ebidensya? Hindi, kulang pa yon. Ang kaso ni Liu Kuilan
ay isang isolated case. Isang kaso lang. Si Vice Dean Woolley, dekada na sa medisina. Nakita mo na ba ng ganitong kaso? Kahit isa lang na kaso, karapat-dapat na pag-aralan natin sa klinikal na pananaliksik. Ang sinasabi ni Woolley, may punto nga siya. Dr. Liu, Sa pagkakala mo sa medisina, dapat alam mo rin ano ang proseso para mailabas ang bagong gamot. Kahit anong gamot, bago mailabas sa merkado, kailangan dumaan sa Phase 4 clinical trial. Ang tinatawag na Phase 4 ay nangangahulugang mag-recruit ng mga pasyente para subukan ang gamot, suri ng epektibidad at adverse reaction rate, at kung paano pumapasok ang gamot sa katawan, ang kabuuang absorption, distribution, at metabolismo. Handa ka bang makipagtulungan sa ospital sa pag-uumpisa ng C62 na super target na gamot na clinical trial? Kucheng, bakit tahimik ka? Ayaw mo bang pumayag? Alam mo rin ba na ang tinatawag na C62 na super target na gamot, hindi naman maasahan. Kapag pumasok na isang maayos na clinical na pagsubok, makakaroon ng maraming butas. Sessions Fando na super target na gamot. Ito ang resulta ng sarili mong pananaliksik. Kung ayaw mo, hindi namin ikaw pipilitin. Siyempre gusto ko. Ako ang gumawa C62 na super target na gamot. Gawa ko to para mailigtas ang nanay ko at para rin iligtas ang napakaraming pasyente na may kansa. Gusto kong makita ang pagtaas ng pangkalahatang haba ng buhay ng tao. At higit pa kung gustong makita ang dakilang pag-unlad ng sibilisasyon. Ngunit, Ano naman? hala, Pakinggan ninyo. Akala ko sasabihin mo ang kumpas ng marangal na hangarin sa medisina. Sapat na. Kuchang, kung may alinlangan, kasabihin mo lang sa akin. Kung kaya kong ayusin, ibibigay ko ang lahat ng lakas. Kucheng! Kung talagang gusto mong patunayan ang sarili, magpakita ka ng totoong ebidensya. ang konting pagligtas mo sa nanay ko kanina, C62 na super target na gamot, ginamit ko lang sa bahay. 6 na buong panahon ang na-extract from doon. Kaya sa maikling panahon, hindi talaga ako makakakuha ng sapat na gamot para sa Phase 4 clinical trial. Galing sa bahay ang na-extract. Hindi ko ba narinig ng tama? Isang maliit na gawa-gawang paggawaan. Ano naman pagkakaiba nito sa paggawa ng pekeng gamot? Uli, tumahimik ka. Ito pahihiram ko muna sa'yo. Ito ay ang Dasha Medical Academy. Medalyon ng akademiko na kumakatawan sa Dasha Medical Academy ang pinakamataas na otoridad. Ang may-ari ng badge na ito Ay malayang makakapasok at makalabas. sa lahat ng malalaking institusyong medical at may kapanyarihang mag-utos ng malalaking resources. Ang lahat ng manggagamot kailangang sumunod sa mga utos. Dean, talaga bang gagawin mo ito para sa kanya? Hanggang ganyan na ba ang gagawin mo? Dean, Hindi ba medyo masyadong padalos-dalos? Ano, may salubin ka ba? Ako, isang vice din. Wala man lang karapatang humawak. Ang medalya ng Dasha Medical Academy. Siya na parang bata pa. Wala pang buo ang balbas na tao. Bakit siya? Bakit nga? Dahil sa kanya, kasi nagpagaling siya ng isang kaso ng advanced pancreatic cancer at naibalik ang kalusugan. Dahil sa kanya, dahil pinakita niya sa atin ang pag-asa na talagang mapapalamang ang cancer. Kung kaya mo din naman, magagamit mo rin ito. Binatakunin mo, hawakan mo. Maraming salamat, Di Anlin, sa matinding suporta. May isang healing lang ako. Simulan agad ang Phase 4 clinical trial ng C62 na super target na gamot pang Phase 4 na clinical na pagsubok. Maasa niyo po. Dinlin, hindi ko po kayo bibiguin. Sa larangan ng cutting edge na medisina, matagal na tayong naipit ng Amerika. Kung magtagumpay tayo, ang Dasha Medical Academy ay muling itataas ang ating danggal, maging sentro ng atensyon ng buong mundo. Lubusang masugpo ang cancer. Ito ay tunay na isang milestone sa medisina. Ang mga manggagamot ng Dasha Medical Academy pwede nang ituwid ang kanilang mga ulo. Sige, aalis na ako ngayon. Papunta sa Lin Provincial Cancer Institute. Hindi pwede, Xiaocheng. Hindi ka pwedeng pumunta. Xiaocheng, huwag kang pupunta ha. Mama, Huilan, anong sinasabi mong kalokohan? Ang anak natin na si Xiao Cheng ngayon, para ito sa karangalan ng Dasha. Bakit ayaw mong pumunta siya? Ginang Liu kayo po ba ay may mga alinlangan po ba kayo? Jinang Liu, huwag kayong mag-alala. Kung may kahilingan po kayo, sabihin nyo lang po. Nandun si Dean Lin, gagawin niya ang lahat para matugunan yan. Ang batang ito, kung totoong nakagawa siya ng miracle anti-cancer drug, C62, na super target na gamot, pwede ba siyang direktang tanggapin sa undergrad? Jinang Liu, huwag po kayong mag-alala.
Kung talaga namang maaagaw ang cancer mga Nobel Prize, abot kamay na. Isang taong tulad ni Gu Cheng, henyo sa medisina. Hindi na kailangan ng undergrad pa. Nababahala si Miss Liu. Tao lang yon, normal lang. Dean Lin, kung bibigyan mo si Miss Liu ng isang pangako? Sige. Ngayon, harapan ninyo lahat. Gagawa ko ng pangako. Ucheng, kung epektibo ang C62, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para irekomenda ka sa pinakamagandang medical na paaralan ng Dasha para mag-aral pa. Ngayon, Miss Liu, kontento na kayo? Ang bait ninyo po talaga. Ang anak namin na si Gucheng, swerte talaga na nakilala kayo. Ang pagtatagpo natin ngayon, hindi si Gu Cheng ang pinagpala. Kami ang pinagpala. Ang C62 na super target na gamot talagang epektibo. Kung ganon, tayong lahat. Ay makakasama ni Gu Cheng sa mga tanyag na makasaysayan. Dr. Liu, ang pag-recruit ng trial volunteer sa iyo na kapag tapos na kay Gu Cheng, agad nating sisimulan ng clinical trial. Huwag po mag-alala, Dean. Ako na bahala sa lahat. Ay, lubha ko nang inaasahan ang sandaling pagiging saksi sa kasaysayan. Nagbaliw na ba sila? Baliw na ang lahat. Dean, ay naku. Halika, halika. Uminom po muna kayo ng tubig para humupa ang galit. Sino po ba ang nagpainis ng ganito sa inyo? Walang katwiran talaga. Ano nga ba talagang nangyari? Paano kung sinabi ko sa iyo na isang mag-aaral pa lang sa high school ang nag-isa na nag-develop ng epektibong gamot sa cancer? Makakapaniwala ka ba? Imposibleng mangyari yan, di ba? Kung isipin mo man lang ng maayos, alam na alam nating may kasamang daya yan, di ba? Pero si Dean Lin na matandang yan, hindi ko alam kung anong pumasok sa isip niya, ay pinaniwalaan pa rin. Si Dean Lin ay maniniwala sa ganung mga kalokohan. Hindi lang niya to pinaniwalaan, ibinigay pa niya ang kanyang medalyang akademiko sa mag-aaral na yon sa high school. Hinayan pa niya siyang malaya gamitin ang mga resources para sa research. Sobrang hindi makatwiran yan. Pero para sa inyo, ay isang malaking pagkakataon to. Dean Lin, matanda na ngang nakakalito talaga. Yung medalya ng akademya na yan, napakahalaga naman yun. Paano niya magagawa na ibigay lang yan sa isang high school student kung kumalat tong bagay na to? Kahit gaano pa kataas ang posisyon niya, hindi niya na yan matatakpan. Ibig mo sabihin, ay naku. Hindi ba nila sinabing magpapatuloy sila sa clinical trial? Sabay, pagdating ng oras, gagawin ko ang live streaming ng buong proseso. Kung flop ang experiment, Dean Lin na ang tatalak. Madudurog ang kanyang mukha. Reputasyon. at kung ganun, kailangan niyang magbitiw sa pwesto. At ako naman, sasabay-sabay, aakyat bilang bagong opisyal na diin. Ay naku, mahal ko, bongga ka, swerte ka sa akin. Dean, pag umakyat ka na, huwag mo naman akong kalilimutan ha. Seryoso. Relax ka lang. Di kita pababayaan. Lin Xiao, Dr. Liu Mingyue, Gu Cheng, papapahirin to kayo lahat. Di kayo makakalusot, hindi na. Kumusta na ang paghahanda? 100 na bagong, wie al C62 na super target na gamot na ipamahagi na sa mga nurse at doktor. 100 na trial volunteers. Nakaayos na sila. Paano ang kabuuang kalagayan ng mga voluntaryo? Kumusta? Lahat ng pasyente ay nasa huling yugto ng cancer. Sakop nito ang lung cancer, liver cancer, stomach cancer, at rectal cancer at iba para masiguro ang kumpletong datos ng pagsusuri. Taktak pa, buong departamente ng laboratorio naka-standby sa pinakamaikling oras, makukumpleto ang screening ng katawan ng mga voluntaryo para sa kanilang kondisyon. Ngayon lahat handa na. Kulang na lang ang huling utos. Dean Lin, pakibigay ang utos. Gu Cheng, ikaw ang nanguna sa pag-develop ng C62, ang pagbubukas ng clinical na pagsubok. Dapat manggaling sa iyo ang utos. Ako ba ang mag-uutos? hindi ako komportable doon. Sobrang akma ka para dyan. Kung wala ka, baka hindi mabubuo ang C62. Gucheng, dahil inayos na ito ng Dean, huwag ka nang tumanggi. Huwag mong sayangin ang tiwala ng Dean sa iyo. Si Kusipadu na super target na gamot phase 4 clinical trial. Magsisimula. Dean at ito naman, siya ang reporter ng Lin Province TV. Dumating siya para mag-cover.
ang clinical trial ng C62. Kamusta? Ano to? Sa ganitong critical na punto, inumbitahan ninyo ang reporter rito? Hindi ba't maapektuhan nito ang takbo ng eksperimento? Ang clinical trial na ito ay sumisimbolo sa sangkatauhan na tuluyang matatalo ang cancer. Siyempre, kailangan itong i-live. Pero ngayon, ang epekto ng C62 ay hindi pa napapatunayan. At kung kaya nitong mabilis na alisin ang mga selula ng kanser, wala pang nakakaalam. Ang padalos-dalos na live broadcast ay walang kahit kaunting pag-iingat. Kung sakaling pumalyang eksperimento, ito ay magiging malaking dagok sa reputasyon ng ospital natin. Malaking dagok. Kahit na sa buong medical na komunidad ng Dasha, mapapahiya tayong lahat. Gucheng, may kasiguraduhan ka ba? Manalig ka sa akin. Aba, kayo pala. Alam niyong matakot. Huli na? Sobrang trending ang live. Mahigit na 1 million ang nanonood. At sa lahat ng malalaking platform, trending ito. Lahat ng hot search, konektado sa clinical trial na ito. Ngayon, nakatingin ang buong mundo sa palabas na ito. Vuli. Ano ba ang balak mong gawin? Dean Lin, tigilan mo na yan. Huwag mo akong pagbintangan, mas mabuting pag-isipan mo. Ngayon, paano ka sasagot? Yung napakaraming mga pagdududa. Hayaan ninyo siyang tanungin, si Dean Lin. Bilang kinatawan ng mga mamamayan ng Dasha, may ilang tanong kami. Anong gusto niyo itanong? Dean Lin, bilang eksperto sa oncology, bakit ninyo pinaniwalaan na isang high school na estudyante ay kayang mag-isa makabuo ng gamot laban sa cancer? Hindi ba't katawa-tawa yun? May isa pa, medalyang akademiko, isang napakahalagang bagay. Bakit ninyo pinahiram sa isang estudyante sa high school? Sa pagitan ninyo at ng estudyanteng, ito talaga bang may isang anong klaseng relasyon? Siya ba ang inyong ipinanganak na anak sa labas? Tumanggi kayong sumagot. Ang walang hiya pong tanong na ito. Ayaw ba ninyong sumagot? O natatakot kayong sumagot? Sa pagitan ninyo at ng estudyanteng ito, may umiiral ba ugnayang may palitang benepisyo? Kayo ba ay kumita mula sa clinical na pagsubok na ito? Ng malaking dilegal na kita? Hindi kayo welcome rito. Lumabas kayo. Bakit kayo ganong umiinit? Natama ba ang sinabi ko? Sa likod ng insidenteng ito, hindi ba talaga may tinatago mga malubang lihim? Dean Lin, sagutin niyo ng harapan ang tanong ko. Ang estudyanteng ito, kaya niyang makagawa ng gamot na tinatawag na himala laban sa kanser. Sa likod nito, kung walang palitang benepisyo, sino bang maniniwala niyan? Isang respetadong akademiko ng Dasha ay gumamit pa ng ganitong mababang diskarte para makakuha ng research funding. Talagang nakakahiya naman yan. Nakakahiya. Ipinahiram pa ang medalya ng akademiko. May sabwatan talaga to. Bye. Wala pala talagang miracle drug. Mamamatay na ba ako? Dean Lin. Ako na ang magpapaliwanag. Ako si Gu Cheng. Ako ang nag-develop ng C62 na super target na gamot. Si Gucheng, ano ba ang relasyon ninyo ni Dean Lin? Bakit niya inibigay ang medalya ng akademiko sa iyo? Simple lang. May technology ako. At si Dean Lin ang nagbigay ng resource. May expertise ako. May facilities si Dean Lin. Pareho kaming nagtrabaho ng husto para sa mga pasyenteng may cancer. Sa buong mundo, bagong kaso ng kanser bawat taon ay lampas sa 20 milyon. Kabilang dito ang Dasha na may 4 milyong kaso. Ibig sabihin, bawat taon may 4 milyong kababayan sinasapalaran ng kanser ang buhay niya. Si Dean Lin at si Gu Cheng, tunay ngang may puso ang mga doktor. Lahat gustong talunin ng kanser. Pero ang suliraning ito sa siglo, hindi lang napapawi sa salita na may boses lang at tapos na. Ang medisina at cancer na pananaliksik ay tumatagal na ng daang taon. At hanggang ngayon, wala pa rin katiyakan. At ikaw, mataas ka lang na estudyante. Paano mo magagawa yan? Pagdating sa pananaliksik kontra kansa, sa mundong ito, walang mas nakaalam pa kaysa sa akin. Yung tinatawag na Gucheng na yan, sobrang mayabang talaga. Akala pa niyang wala nang nakakaalam bukod sa kanya na mas alam niya ang cancer. Nagkakatawa naman. Oh, and cute. Ginagawang biro ang cancer. Nakakahiya talaga. Anong nangyayari kay Gucheng na to? Para nababaliw na. Umurong siya sa pagsusulit sa kolehiyo. Isinusuko ang magandang kinabukasan. Para balang ipahiya ang sarili.
Sana hindi masamang mangyari sa maliit na Cheng. Huwag ka mag-alala ng sobra. Ako naman, sa batang ito, may malaking tiwala ako. Masigit siyang mahusay kaysa sa iniisip natin. Mas, sobra pa siyang outstanding kaysa sa inaakala natin. Pero, Pero anong pero? Nakalimutan mo ba kung paano gumaling ang iyong pancreatic cancer? Paano ito gumaling? Gu Cheng, live ito sa buong mundo. Kailangan mong managot sa mga sinabi mo. Managot ka. Hindi mo na kailangan pa akong paalalahanan. Ako rin ay mananagot sa mga sinabi ko. Bawat salita, mananagot ako. Ngayon na live sa buong mundo. Gagawin ko na lang sa harap ng lahat ng tao sa mundo. Ulitin ko ito. Walang taong mas nakakaalam sa akin tungkol sa cancer. Hindi ito malaking pamimintas lang. Ang pananaliksik laban sa cancer, nasa unahan ang Estados Unidos. Kahit sa Estados Unidos, walang sinuman ang mga ahas magsabi ng ganitong salita. Pero panandalian lang ang kalamangan ng Estados Unidos. Maraming talento mula sa Dasha ang lumalabas at balang araw hahabol at malalampasan nila ang Estados Unidos. At magiging mas mataas na tugatog sa larangan ng medisina. Gucheng, ang ginawa mong bagay. Ang mga banyagang institusyon sa medisina ay nagprotesta na laban sa mga sinabi mo kanina. Malaki ang kanilang pagtutol. Ayon sa kanila, ito ay kawalan ng paggalang sa pandaigdigang komunidad medikal. Sinasabi nila na Nagdulot ka na ng napakasamang internasyonal na impluensya. mag-sorry ka na agad. Patapusin natin ang galit ng internasyonal na komunidad medikal. Hindi sapat ang simpleng paghingi ng tawad. Kailangan ninyong lumuhod at humingi ng tawad. Pakitignan ng ibang bansa ang tunay na pagsisisi. Kailangan nilang makita ang sinseridad. Tama. Luhod kayo. Luhod at humingi ng tawad. Kami ang mga anak ng Gasya. Luhod kami sa langit, sa lupa, sa mga magulang. Pero hindi kami luluhod sa mga dayuhan. Tama. hindi lahat ng tao ay kagaya ninyo, na madaling luluhod lang. Ang internasyonal na komunidad medikal ay naglabas na ng pinagsamang pahayag. Kung hindi kayo humihingi ng tawad, paparusahan nila tayo. Simula ngayon, lahat ng medical staff sa lalawigan ng Lynn, lahat ng medical students, hindi na magkakaroon ng pagkakataon na mag-aral o mag-fellowship abroad. Alam mo ba kung gaano kalaki ang kawalan na yan? Sinisira mo ang kinabukasan ng medisina sa Lynn City. Pinapahamak mo ang buong medical community dito. Magdadala ito ng walang katapusang mansa. Sinisira mo talaga ang hinaharap ng medisina sa Lynn City. Ikaw ang magdadala ng mansam yun. Ang tanga, sobra namang kabaliwan. Paano pa kaya ang dasyang siguchang? Tanga talaga. Isang tao lang sana ang napahiya. Ayos lang. Ngayon kinukontra niya pati ang buong medical na komunidad ng lalawigan ng Lynn. Walang hiya si Gu Cheng. Hindi ba siya nakakasama ng iba? Kung i-blacklist ang medikal na komunidad ng Lynn, Sino ka ba? Ano pa ang gusto mong gawin? Bitawan mo ako! Ikaw ang guro ni Gu Cheng, di ba? Tingnan mo to. Anong itinuro mong bagay sa kanya? Lumapit ka. Tingnan kita ng mabuti. Ako ang sasagot sa lahat ng responsibilidad. Makakayanan mo bang akuin yan? kahit pagalitan ka pa ng libot-libo, hindi pa rin sapat para itama ang pinsalang ginawa sa medical na komunidad ng Lynn. Sila sa ibang bansa, ang kanilang medikal na mundo, nagsasabing i-boycott daw nila tayo sa Lynn. Eh ako naman, babawiin ko ang ibang bansa sa medisina. Bullshit! Sino ka ba para magsalita ng ganyan? May lakas ka pa nang banggitin ang i-boycott. Ikaw naman, isang ordinaryong estudyante lang. May karapatan ka bang i-boycott ang iba? Lahat ng may kinalaman sa C62 na super target na gamot at lahat ng pananaliksik sa mga serye ng gene ng cancer, lahat ng pag-aaral na yon, hindi ako makikipagtulungan sa foreign medical community. Makipag-ugnayan man. Pabalik-balik laging iisang mga salita. Ang tinatawag mong C62. Kalokohan yan. Natapos na ang clinical na pagsubok, lumabas na ang ulat ng 100 voluntaryo. Lumabas na. Ang ulat ng 100 voluntaryo lumabas na. Kucheng. Nandito ang resulta. Gusto kong makita sa harap ng bakal na datos. Kaya mo pa bang magpanggap? Kaya, dilatan mo ang mata, ipakita mo ng maayos. Sisira ng lubos ang mga ulat ng pagsusuri
ang lahat ng iyong nakakatawang pagdududa. Ang C62 na super target na gamot, lumabas na ang mga resulta ng pagsusuri. Simula ngayong araw, aalalahanin ng buong mundo ang pangalang C62. Volunteer number 1. Huling yugto ng cancer sa atay! Ang mga cancer cell ay kumalat na sa buong katawan, inaasahang haba ng buhay, hindi hihigit sa 30 na araw. Pagkatapos, ma-inject ang C62. Nawala ang lahat ng cancer cells, bumalik sa kalusugan. Anyo, hindi posible. Talagang na zero. Bakas na pagkakataon lang ba? Siguro coincidence lang to. Ang volunteer number 2 ay may advanced rectal cancer. Pinipigan ng tumor ang bituka at nagdulot ng iba't ibang komplikasyon. Pagkatapos i-inject ng C62, ay lubos siyang gumaling. Gumaling ang volunteer number 10. Gumaling din ang volunteer number 100. Lahat ng voluntaryo ay na-cure ng buo. Paano ito posible? Terminal illness naman ng cancer. Hindi lang sila lahat gumaling, kundi ang 100 voluntaryo ay walang naranasang adverse reaction man lang. Ang adverse reaction rate ay 0. Ooh! Napakakahimala nito. Ano nga ba ang zero adverse reaction rate? Sa international standard, ang acceptable rate ay 10%. Ibig sabihin, basta ang adverse reaction rate ay nasa ilalim ng 10%, qualified na ito. Pero ang C62 ay nakapag-achieve ng 0 side effects. Ang katulad ng C62 na zero reaction pa naman ay sa kasaysayan ng medisina, kauna-unahan ito. Nang angahulugan nito na ang C62 ay perpektong hinaharap ang interaksyon sa pagitan ng katawan at mga cancer cell. Ito ay isang gamot na wala ni isang depekto na super target na ipasa ang clinical trial ng buong husay. Ang ganitong gamot parang isang obra maestra. Siya. Tapos na talaga ang cancer. Oo. Lahat ng pasyenteng may cancer sa buong mundo, hindi na kailangan maganasan pa ang pagdurusa ng cancer. Di inakala, nagtagumpay talaga. Lumitaw sa Linsheng, ang pinakadakilang tao sa larangan ng medisina, ang pinakadakila. Ang himaling, sadyang himala. Si Gu Cheng ay hindi kahiyahiya ng Dacia siya ay karangalan ng Dacia. Sinta. May pag-asa na ang skin cancer mo. Si Gu Cheng, ang aming pinakamalaking utang na loob ng pamilya. Halika, tititigan kita ng mabuti. Lahat ng pasyenteng may cancer sa buong mundo, hindi na kailangan maganasan pa ang pagdurusa ng cancer. Wala akong silbi, hindi ako tao. Guro, tunay kayo nakapagturo ng isang walang kapalit na mahusay na estudyante. Ang galing! Ang galing! Nagtagumpay ang anak namin. Ang anak namin, nagkaroon ng magandang kinabukasan. Oo, nagtagumpay siya. All-Clee. Oy, All-Lee. Opo ako. Ito ang anak namin. Hindi kayo nagkakamali. Ate, sa totoo lang, hindi kami gumawa ng sobra. Lahat ay dahil sa bata, nagpakatatag siya mismo. Huwag po kayo mag-alala, leader. Alam ko kung gaano kahalaga si Gu Cheng. Kahit ano pa maging presyo, tsak namin siyang kukunin. Dijing University. Ililipat sa Linqiao, lungsod ng Yun, sa pinakamabilis na paraan. Pagkatapos ng araw na ito kay Gu Cheng, lalaganap sa buong mundo, tatandaan ang iyong pangalan. Stockholm. Ipinagmamalaki ng Stockholm ang pagkakaroon ng Nobel Prize at ang ating bansa na Dacia ay nagmamataas dahil kay Gu Cheng at ipinagmamalaki ito namin. Gu Cheng, hindi inasahan na nagawa mo talaga. Humihingi ako ng paumanhin. Dapat niyang magbigay tayo ng taos-pusong pasasalamat, Vice Dean Wu. Kung hindi dahil sa Vice Dean Wu na nag-anyaya ng mga mamamahayag, hindi sana mabilis na kumalat ang pangalan ni Gu Cheng at sumikat sa buong bayan. Lahat ay naayos na. Panahon na para ayusin ang mga utang kay Wooly. Panahon na para linisin ang kabuuang talaan, diba? Panahon na para ayusin ang mga utang kay Wooly. Panahon na para linisin ang kabuuang talaan, diba? Tigil na ang pagkuha ng video. Tara. Gu Cheng, ang disposisyon para kay Wooly, ikaw ang magdedesisyon.
Gu Cheng, hindi Kuya Gu. Sa tingin ko, may kaunting hindi pagkakaintindihan tayo. May pagkakamali lang. Hindi pagkakaintindihan? Oo, hindi pagkakaintindihan. Kung papalarin ninyo, patawarin na ninyo ang maliit na pagkukulang ko. Huwag ninyong gawin personal ito. Naintindihan ko na. Kaya ngayon, ang ibig niyong sabihin, ang husay ninyo magpaligoy-ligoy para maligtas ang sarili. Tinawag ninyong mga mamamahayag. Yon din ay hindi pagkakaintindihan. Buong live na pag-broadcast, hindi rin yon pagkakaintindihan. Pati ang paghimok sa ibang bansa na magpalakpak sa medical na komunidad at pinilit ninyo akong lumuhod. Yun ba ay hindi pagkakaintindihan? Ito naman Kuya Gu. Sige, tigilan mo na ang mga walang kwentang salita. Mula ngayon, si Dean Lin ay may puwang sa Dasha Medical Academy na wala ako. O ako ang may puwang na wala siya. Naiintindihan ko na. Uli, ikaw ay tinatanggal sa trabaho. Dagdag pa rito, bilang kinatawan ng Dasha Medical Academy bilang isang academician, ipinag-uutos naming ipagbawal sa iyo ang pagpasok. Simula ngayon, hindi ka na pinahihintulutang dumalo sa anumang medical na komperensya. At hindi ka rin pinahihintulutan na pumasok sa anumang medical na institusyon. Din Chow, Gu Cheng. Huwag kayong maging sobra. Matagal na ako nagpa-practice bilang manggagamot. May mga koneksyon rin ako sa loob ng larangan. Ipapakilos ko ang mga kasamahan sa industriya upang i-report ang inyong walang habas na gawain. Mukhang hindi mo pa rin nauunawaan ang sitwasyon. Saka ano naman ang palagay mo? Sino sa mga eksperto ng medisina ang tatayo sa panig ni Gu Cheng? At sino ang sasama sa inyo? Kailangan pa bang itanong? Sino man na matino ang pag-iisip ay susuporta kay Gu Cheng? Sino man na matino ang pag-iisip ay susuporta kay Gu Cheng? Ikaw ba ang Director Wang mula sa admissions ng Dijing University? Director Wang. Ako nga. Kinakatawan ko ang Dijing University School of Medicine. Lahat ng aming mga propesor ay sumusuporta sa ban laban kay Wuli. Gu Cheng, ito ang aming sinseridad mula sa Dijing University. Taos puso kong inaasam na sumali ka sa Dijing University. Sandali. Hindi ba tungkol lang to sa pag-blacklist kay Wuli? Ang cute naman ito. Sumusunod na rin ang Huaqing University. Gu Cheng, bubuksan ng Huaqing University ang pintuan para sa'yo. Kayo bang Huaqing University? Bakit nakikialam pa kayo? Ang ganyang henyo gaya ni Gu Cheng kami sa Huaqing University. Gagawin namin ang lahat para makuha siya. Sige, kung ganon, halimbawa kami sa Haicheng University. Suporta ang Haicheng University para i-blacklist si Wuli. Gu Cheng, maligayang pagdating sa'yo ng Haicheng University. Naku! Dijing University! Huaqing University! Haicheng University! Ito ang mga nangungunang medical schools ng Dasha. Sobrang tuktok ng medical na edukasyon dito. Ngayon, para makuha si Gu Cheng, parang nagpapatayan na sila. Isang tao lang si Gu Cheng at kaya lang tumimbang ng buong mga dekalidad na estudyante ng Dasha. Ganyang estudyante. Sino ba ang hindi gugustuhin siya? Dean Lin, ano po masasabi ninyo? Kami ay dumating. Hindi para mag-recruit lang. Kung makabubuo ng C62 na super target na gamot, sino pa ang may karapatang magturo kay Gu Cheng? Gusto naming gawing professor si Gu Cheng. Professor. Ano? Pero si Gu Cheng ay 18 taong gulang pa lang. Ang talino at hanggarin ay hindi nasasukat sa edad. Ang taong tulad ni Gu Cheng, karapat dapat i-exempt at tanggapin agad. Ano sa tingin mo, Gu Cheng? Pag-isipan mo? Kami sa Huaqing University. Handa kaming magbigay taon-taon ng 100 million na pondo para sa pananaliksik. Kami naman sa Haicheng University ay magbibigay ng 500 million pesos. Ang Dijing University, gagawin kang sentro ng kanilang plano. Bubuin nila ang isang bagong kolehiyo. Ikaw ang magiging dean. Gu Cheng, 18 ka pa lang. Siguro hindi ka pa nag-experience ng love life, di ba? Ang Haicheng University namin, kilalang maraming magagandang babae. Nasa akin ang lahat ng kanilang profile. Piliin mo na kung sino ang gusto mo. Ako mismo ang magiging wingman mo. Ganyang bagay. Kaya mo rin gawin ang pagiging shameless. Bakit ito parang ang advantage ng aming universidad? O baka naman ilabas niyo rin ang campus beauty ng Dijing University? Ipakita na rin ninyo. Hindi niya kailangan yan! Huwag ka nang magsalita ng sobra. Hindi na kailangan. O sige, tigilan niyo na ang pagtatalo ha. Huwag na mag-iinarte. Mga boss ko, pakinggan niyo naman. Mga pangalawang baitang na paaralan lang kayo. Si Gu Cheng, isang pambihirang henyo. Taaning mga top na universidad sa Amerika lang ang karapat-dapat. Para lang sa kanila ang mga ganitong oportunidad. Di ba? Hoy, hoy. Siyempre, ikaw dati ay si Xu Cheng, ang top scorer sa Lin Province, 10 taon ang nakalipas. Huwag mo na akong tawaging Xu Cheng ha. Huwag na. Ako naman ngayon. Meron akong napaka-astig na English na pangalan. Pwede niyong tawagin ako ng Stephen Hot. Stephen Hot.
Gu Cheng, dapat niyong malaman. Ang agham ang gagawa ng hinaharap. At ang hinaharap ay nililikha ng HAFO. Ako naman, opisyal na kong mire-representa ang HAFO Medical College, ang nangungunang paaralan sa mundo. Inanyayahan ka naming sumama. HAFO. HAFO. Tama. Ang HAFO Medical College namin ay may world-class na mga pasilidad sa pananaliksik. At meron din kami ng pinakamahuhusay na mga siyentipiko sa buong mundo. Dito lang ang tunay na entablado para sa iyo. Nakita ko na ang iyong dossier. Tagalin ka. Galing ka sa kanayunan, mahirap ang pamilya. Sinustentuhan ka ng estado. Nag-aral ka sa ibang bansa para magpakadalubasa. Ano ang sinasabi mong gusto mong sabihin? May utang ka sa daksya. Pagkatapos mang magtagumpay, hindi ka babalik para magbigay pakinabang sa daksya. Sa halip, mananatili ka sa Amerika para maglingkod. Hindi ka ba nahihiya? Huwag mo akong barahin ng mga kalokohan na yan. Huwag mo yung gamitin laban sa akin. Alam mo ba, ang tao, umaakyat papunta sa mas mataas. Ang tubig, dumadaloy pababa. Kung ganito pa ang daksya na atrasado, dapat ba akong manatili sa punong may baluktot na leeg at hintayin na ako'y mamatay? Kung magkakaiba ang landas, hindi dapat magkasundo. Hindi ako alis sa daksya. Bumalik ka na. Buchek, bakit ka naman napaka-konserbatibo? Kami mga tulad namin, kami na nasa larangan ng akademikong pananaliksik, ano ba ang habol namin sa buhay? Hindi ba't ang pagtuklas sa agam ang hanap namin? Ang agam, walang hangganan. Walang bansa ang agam, pero ang siyentipiko, may sariling bayan. Tama ang sinabi mo! Ito ang dapat na damdamin ng amin, mga siyentipiko ng daksya. Ang pagmamahal sa bansa na nararapat sa amin. Kahit ikaw, isang napakamapag-isa at makasariling tao, hindi ninyo talaga maintindihan ang ganitong espiritu. Gucheng, dapat mong malaman. Ngayon, ikaw, isinusugal ang kinabukasan at karera mo. Nagbibiro ka ba? Dumayas. Alam mo ba? Ang Estados Unidos sa larangan ng nangungunang medisina ay nangunguna sa daksya ng 10 taon. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng 10 taon? Ang pangunguna ng Estados Unidos ay pansamantala lang. Babaguhin ko ang takbo ng panahon na ito. Ibabagsak ko ang umiiral na balangkas. Babaguhin ko ang takbo ng panahon na ito. Ibabagsak ko ang umiiral na balangkas. Kayo nga naman. Masyado pa kayong inosente. Huwag ninyong akalaing pagdating sa kanser, nakamit ninyo ang ilang maliit na tagumpay, kaya inakala ninyong siguradong magtatagumpay kayo. Dapat ninyong malaman kayo tungkol sa nangunggunang medisina ng Estados Unidos. Wala talaga kayong kahit ano. Hindi ninyo ako kilala. Daling ako mula sa 50 taon mula ngayon. Hindi lang ako nakakaintindi ng mga cancer cell. Mas naunawaan ko ang direksyon ng medisina sa susunod na 50 taon. Ang direksyon ng pag-unlad ng medisina. Ipapagamit ko ang mga teknik na yon ng mas maaga. Na lumitaw ng mas maaga. Paigtingin ko ang medisina ng sangkatauhan. Pumasok sa hindi pa nararanasang malaking panahon ng kasaganaan. Napakalaki ang kapal ng loob. Gucheng, alam mo ba? Katatapos lang ng HAFO Medical College na sa sakit na Alzheimer's na nakakamit nila isang breakthrough na pag-usad. Alam mo ba ang tungkol dito? Sakit na Alzheimer's. Ito talaga ay mas komplikado pa kaysa sa cancer. Nakaramdaman. Sa loob ng HAFO, may bagong pag-unlad pala. Sapagkat na sila ang world #1 na medical school. Tunay, nangungguna sila sa panahon. Hindi ba nila ginagamit lang ang mga acetylcholinesterase inhibitors para buhayin ulit ang metabolismo ng utak? Paano mo malalaman? Nadiyan abot? Sapagkat sa esensya nito, ito ay sobrang pagod sa reserba ng utak. Magsusulat ako ng papel pagkatapos para patunayan ang usaping ito. Sige. Samantala, ang HAFO namin kumuha rin ng breakthrough sa ALS. Nakamit nila ito sa pamamagitan ng pag-inject ng malaking dosis ng Riluzole upang pasiglahin ang mga neuron sa motor cortex. Ganitong paraan pumipigil lang sa sintomas, hindi sa sanhi. Ang mga pag-aaral ng HAFO puro lang pagdagdag sa dati ng sistema. Sa ilalim ng umiiral na medical na balangkas. Ang bagong revolusyong medikal, tiyak na magsisimula sa daksya. Pero ang tulad mong nakalimot sa pinagmulan, wala ka ng karapatang makilaho. Gucheng, kami sa Dijing University handang ilaan ang lahat ng yaman sa suportahan ka namin sa pagsimula ng revolusyong medikal. Kami naman sa Huaching University, may napakahalagang pangunahing pundasyon sa medikal na pananaliksik. Sana isaalang-alang mo ang aming alok. Mas mahalaga pa rin ang lokasyon. Ang Haicheng, ang sentro ng pananalapi ng Dasha, pinakamainam upang simulan ang revolusyong medikal.
dahil malakas ang aming pondo. Kami sa Huaching University, Tama na ang pagtatalo. May desisyon na mula sa itaas. Ano raw ang sabi ng itaas? Ang Dosha Medical Academy, lahat ng mga akademiko ay nagdesisyon ng magkakasama. Si Gucheng ay isang pambansang hiyas, walang kapantay. Nag-isa niyang dinaan ang pagbuo ng miracle anti-cancer drug upang itaas ang karangalan ng Dasha. Upang lubos na magamit ang talino ni Gucheng, siya ang itatalaga bilang sentro. Mag-reassign ng mga top na mananaliksik bubuin ng Daksha, isang nangungunang institusyon ng medisina. Ise-select ang mga elite para magtayo ng sariling institute. Ito ang tunay na traktong pambansa. kung ikukumpara ang kompetisyon natin. Parang naglalaro lang ng bahay-bahayan, ano? Tama. Siguro ganito lang ang makakapaglabas ng pambihirang talento ni Gucheng. Sa loob ng buong Dosha, lahat ng mga mananaliksik, maaari mong piliin. Kahit ako pa, pwede ring mapili. Dean Lin, pakiusap tulungan mo akong pumili ng grupo ng mga eksperto sa gene research. Ang susunod mong plano ay pag-aaral sa genes. Si Kusentidu na si Sisatidu na super target na gamot. Ano ang prinsipyo? Sa totoo lang, ito ay ang pag-rewrite ng gene sequence ng cancer cells. Malaki ang potensyal ng direksyong ito. Gagamitin ko ang 10 taon para maunawaan ang chain ng human genes at susunod na 7 taon para tuluyang sirain ang gene lock ng tao. 20 taon ang tuloy-tuloy na pagpupunyagi. Gagawin kong ang bawat isa sa dasya ay magiging dakila.